po ang stand nyo sa same-sex marriage? Kung hahabulin mo lamang yung marriage para sa legalities, dahil paghahati ng kayamanan or pagmamana ng properties, pwede naman kayo mag-uusap na. Maging partner na lang kayo sa aspeto na yon. Yung marriage, sa babae at lalaki na lang. Yun na nga, bigay mo na. Huwag mo nang pakialaman yung gawa ng Diyos. Nandyan na yan, di ba? That's overboarding. Hindi na tama yan. Kasi na-interview ko si Senator Risa Ontiveros, siya ang isa sa nagpupush ng SOGI bill. Kayo, At ako rin ang nagpatigil ng Soji Bill. bakit Mother Ricky? Nang sinabi ko, miski anong gawin na sa mga bakla, bakla pa rin yan. Gilingin mo man yan. Ang labas niyang baklang hamburger, walang pagbabago. Hamburger. Naging hamburger. Okay. Ako naman, sige, bigyan ng karapatan, bigyan ng puwang sila sa lipunan. Kaso lamang the problem with some gays, they ask for too much. Overboard. Masyado entitled. Tama na yung tinotolerate ang mga body. Tama na yun. That is more than acceptance. Yan ang sinasabi ko. Oo. Toleration is more than acceptance. Because ang kaharap mo, hindi pare-pareho. At that's lahat true. ng tao, hindi lahat yan tanggap nila ang body. Wait, Ibabagay nakikita mo mo na yun. yung sarili mo sa tamang Oo. sitwasyon. Like ako, I have seen like 6 presidents in my life. At lahat sila natulungan ko. Pero pagkaharap ko sila, naka-brass up yan, hindi ako naka-bangs. You know? Nakasuit ako. Hindi ako naka-glittery. Pero pagkakabadingan, pagpakabading tayo. Kaya pala naka-glittery ka ngayon, naka-Versace Ay, dahil ka pa. bading ang kasama ko. Di ba? Dahil bading ang kasama ko. So, ganun Kumbaga, pala yun. Nabuksan na naman ang usapin patungkol sa same-sex marriage. Kaya magbigay tayo ng reaksyon sa video na ito. Ano man ang inyong marinig mula sa akin ay hindi po intensyon na saktan kayo, kundi ito lamang ay paglalahad ng katotohanan. At nasa inyo kung inyong tatanggapin ito or hindi. Tama ang sinabi ng dalawang ito na ang ibang miyembro ng LGBTQIA+ ay masyado nang entitled sa buhay na meron sila. At masyado na silang demanding sa lipunan. Marami po mga dahilan kung bakit tutol tayo sa same-sex marriage. At magbigay po ako sa inyo ng ilang dahilan kung bakit. Philosophically speaking, hindi kayo makapag-produce ng offspring. Because in order to produce offspring, requires the egg of female and the sperm of male. Kapag may 10 couple na pareho lalaki o pareho babae at iiwan natin sa isla, hindi sila dadami. Dito sa ating lipunan, dumadami sila hindi dahil sa kaya nilang mag-produce ng offspring by sexual intercourse, kundi dahil sa influence. Kaya kung pareho lalaki o pareho babae ang iiwan sa isla, 30 to 50 years, ay wala na pong matitira sa kanila. Hindi sila makapagbuo ng sibilisasyon. Dahil walang kakayahan ang parehong lalaki o parehong babae makapag-produce ng lahi. Pangalawa, scientifically speaking, when it comes to forensic anthropology, kung pag-aaralan ang inyong skeletal remains, lalabas at lalabas na lalaki pa rin kayo or babae pa rin kayo. Kaya niyong baguhin ang pangalan niyo, kaya niyong baguhin ang physical na anyo niyo, pero ang pagkalalang ng Diyos sa inyo ay hindi po mababago. Yan ay absolute truth. Sa madaling salita, ang pag-aasawa, gaya ng sinabi ng dalawang ito, na para lamang sa babae at lalaki. Yan ay disenyo ng Diyos. At ang purpose ng pag-aasawa ay pagkakaroon ng sexual intercourse to produce offspring. Pang-apat, morally speaking, ang pagkakaroon ng partner ng parehong gender is morally wrong. Dahil alam natin na ang lalaki ay para sa babae at ang babae ay para sa lalaki. Isa pa sa nakita ko sa dalawang ito, bagamat tanggap nila na ang Diyos ay lumalang ng babae at lalaki lamang at ang marriage ay para sa babae at lalaki lamang, pero mas pinili nilang mamuhay sa mali kaysa sundin ang pagkalalang ng Diyos. At sa atin bilang mga Kristiyano, hindi dapat natin i-affirm ang ganitong pamumuhay. Dahil ang sabi ng Biblia, ang pagsang-ayon sa kamalian ay magiging kasama ka sa kailang pamumuhay sa kasalanan. Malinaw po ang Biblia na ang Diyos ay lumalang ng babae at lalaki lamang. At hindi po nagkakamali ang Diyos sa paglalang sa atin. Ang problema lang ho ng tao ay tumataliwas sila sa disenyo ng Diyos at mas pinili nilang mamuhay sa mali. Alam niyo po, lahat tayo ay makasalanan, maging bakla ka man or tumboy, maging normal na tao ka man. Lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero kaya po tayong baguhin ng Diyos sang-ayon sa Kanyang salita. Kaya niya tayong bigyan ng pagbabagong kaisipan na nakakaluwalhati sa Kanya. Kaya niya tayong bigyan ng pagbabagong pamumuhay. At higit sa lahat, kaya tayong linisin ng Diyos sa ating pagkakasala. Ang sabi ng Biblia, ang sinumang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Kaya habang tayo ay nabubuhay may pag-asa
na tayo ay makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. May pag-asa tayong mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya kung alam na natin ang totoo, tanggapin natin kung ano ang pagkalalang ng Diyos sa atin, na siya ay lumalang ng babae at lalaki lamang.